So, ating po pinag-uusapan yung kahalagahan ng paglago. Kung sa halaman, at ikaw ay may tanim na halaman, di ka matutuwa na hindi ito namumunga. Tama po ba? Hindi ka matutuwa kung may tanim ka at may alagang halaman na hindi ito lumalago. Tama po ba? Kaya may ginagawa ka para ito'y lumago. Tama po ba? At masaya ang nag-aalaga kapag yung kanyang halaman ay lumalago. Ganon din ang ating Ama sa langit. Siya ay masayang-masaya kapag ikaw bilang Kristiyano ay lumalago sa pananampalataya. Sino rito ang gustong lumalim ang pagmamahal sa Lord? Lumawak ang pagkakilala sa Panginoon. Sino rito yung gustong mag-alab ang pag-ibig sa Diyos? Pumalakpak ang kamay. Ang tawag dyan, pag lumalawak ang kaalaman mo sa Panginoon, lumalalim ang pagmamahal mo sa Diyos, tumataas ang faith, ang tawag dyan ay Kristiyanong lumalago. Matured Christian. Gusto mo yon? Gusto mo yon, yung lumalawak ang kaalaman mo sa Panginoon, lumalalim ang iyong pagmamahal kay Lord, tumataas ang faith. Ulitin natin. Hallelujah. Parang iba yata ngayon second service. Lumalawak ang kaalaman sa Panginoon. Lumalalim ang pagmamahal sa Panginoon. Tumataas ang pananalig sa Lord. Ulit. Sino ang may gusto na lumalawak ang kaalaman sa Panginoon? Sumagot naman kayo ng amen. Pati nasa online, say amen. Sino rito yung may gusto, lumalawak ang kaalaman mo sa Panginoon, lumalalim din ang pagmamahal mo sa Lord. Habang lumalawak ang kaalaman mo sa Panginoon, lumalalim ang pag-ibig mo dahil nakikilala mo siya, tumataas ang faith mo. Ang tawag doon, ikaw ay lumalagong Kristiyano at napaparangalan dyan si Lord. Habang tumataas ang iyong faith, tumataas ang blessing mo. Sinong naniniwala ron? Sabihin mo sa iyong sarili, habang tumataas ang faith mo, tumataas din ang blessing mo. Lumalawak ang kaalaman, lumalalim ang pag-ibig sa Panginoon, tumataas ang faith, tataas ang blessing. Kanino yun? Ang tawag ay growing Christian. Tawag doon ay isang Kristiyanong lumalago. At ang Lord ay natutuwa at yan ang gusto niyang makita. Pag ikaw ay lumalago, makakasigurado kang ikaw ay palangit. Sino ritong naniniwalang totoong may langit? Ang sabi ng iba, ay paano ka naman maniniwalang may langit, wala namang namatay na galing sa langit, ay bumaba uli. At sinabing may langit. Makinig po kayo. Meron po. Mula sa langit, bumaba sa lupa, yan po'y si Jesus Christ na nagsasabing may langit. Kaya maniwala ka may langit. Si Jesus Christ ay tagalangit. Siya'y namatay. Okay? Inilibing, muling nabuhay. At siya'y babalik. Kaya maniwala kang may langit. Mula sa langit, bumaba sa lupa, inialay ang buhay para sa iyo at sa akin. Sino yun? Sino yun? Si Jesus. Bakit niya inialay ang buhay niya? Para tayo ay linisin sa kasalanan. Para tayo patawarin sa kasalanan. At para tayo makapasok sa langit. Sino rito ang siguradong papasok sa langit? Pumalakpak ang dalawang kamay sa Panginoon. Amen. So, para makasigurado kang palangit, kailangan lumawak ang kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos. Lumalim ang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Siyempre, habang lumalawak ang iyong kaalaman, lalalim ang iyong pag-ibig. Sino yun? Nakikinig kayo? Sabihin mo dyan sa mga nasa online, sabihin niyo po, ako yun. Tayong naririto. Sino rito yung gustong lumawak ang
kaalaman kay Lord. At pag lumawak ang kaalaman, ano mangyayari sa pag-ibig? Lalalim. At pag lumalim ang kaalaman mo, lumalim ang pag-ibig mo, tataas ang faith mo, tataas ang blessing. Sinong naniniwala ron? Mangyayari yan. Sumanap ka ng 3 sasabihan mo, sabi mo, mangyayari yan sa akin, sa iyo rin. Mangyayari yan, mangyayari yan, mangyayari. Gusto yan ng Lord. Ang kailangan lang lumawak ang kaalaman natin. Habang lumalawak ang kaalaman tungkol sa Panginoon, lalalim ang pag-ibig. Tataas ang faith habang lumalawak ang iyong pakaalaman. Ito lalawak hamagitan ng Word of God, syempre. Kaya naman, ang itinuturo po natin, part 6 na tayo, okay, paano ka lalago? Anong makakatulong sa iyong paglago? Ito pinag-aralan natin, syempre, una, salita ng Diyos. Read, study, and apply God's Word for your growth. Para sa iyong paglago. Ito, Biblia. Read, study, apply God's Word. Respond to the Word of God in obedience and spread the Word. Pinag-aralan po natin ang patungkol dito. 3 linggo. Balikan nyo na lang po sa YouTube. Gusto mong lumago? Gusto po nating lumalim ang kaalaman? Gusto nating tumaas ang faith? Read. Apply the Word of God. Tataas ang faith mo. Kagaya ngayon, nakikinig ka, tataas ang faith mo. Pagtaas ng faith, ano po yung tataas? Blessing. Blessing of miracle. Kakapal ang protection mo. Dadami yung iyong madadala sa Panginoon kasi tumataas ang faith mo. Mararagdagan ang iyong hibalang mararanasan. Sino rito ang nagsasabing, nakaranas ka na ng miracle, may kasunod pa yan? Sabihin mo yan sa sarili mo, tataas ang faith ko. Nakaranas na ako ng miracle, madadagdagan pa yon. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. So number 2, so you will not just read and study and apply. Para lumago ka, napakahalaga ng pananalangin. Have a faith-filled prayer for your growth. Hindi lang po sa salita ng Diyos ang nakatulong sa akin nung ito'y pag-aralan ko, bulay-bulayin at i-apply. Lumago po ako from 1986, not only because of reading, applying, sharing the Word of God. Number 2, lumago ako because of prayer-filled or faith-filled prayer. Panalangin puspos ng pananampalataya. Lumago ako kasi yung panalangin ko, addressed to the Father, ay may faith. At dahil ito'y may faith, nangyayari. Kagaya ng maraming bukol, left and right ovary, nanalangin ako, pinagpray ako ng bishop, ang panalangin ng bishop, puspos din ng pananalig. So nagkaroon kami ng agreement. Ang kanyang panalangin at panalangin ko na may kalakip na pananalig ay nagbukas ng langit, kumilos ang kamay ng Diyos para tunawin ang mga bukol sa ovary ko nang walang operasyon at walang gamot. Si Lord Jesus lang ang tanging nagpagaling. Anong panalangin ang meron ng bishop? Panalangin may pananampalataya. Anong panalangin na meron ako at kami nanalangin pareho nung ipag-pray niya ako, sabi niya, nananalig ka ba na ikaw ipagagalingin? Sabi ko, opo. Nagkaroon kami ng prayer of agreement. At dahil doon,
kumilos ang Diyos at walang operasyon, walang gamot, ako'y gumaling sa malalaking bukol at maliliit na bukol. Ikaw rin ay makakaranas ng himala at himala at himala at dagdag na himala. Basta ikaw ay may pananampalataya totoo sa Lord. Tinitingnan ni Lord ay hindi ang iyong gawa, kundi ang iyong faith. Even sa kaligtasan, ang tinitingnan ni Lord ay hindi mabubuting gawa, kundi yung faith mo. At dahil may faith ka, nababago ka. Nakakagawa ka ng mabuti. Okay, so number 2, have a faith-filled prayer for growth. Gusto mong lumago? Magkaroon ka ng pananampalatayang o magkaroon ka na, manalangin ka ng panalangin puspos ng mga pananampalataya. Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Kung ano man daw ang ating ihilingin, kalakip ang pananalig sa Panginoon, manalig kang ito yung natanggap, magpasalamat ka na, at ito yung matatanggap. Ang tatanggapin po natin ay hindi yung gusto natin na hindi naman ayon sa gusto ng Lord. Dahil ang gusto ng Lord sa kanyang anak ay the best. Ang sabi ko po, maniwala tayo na ang gusto ng Ama sa'yo, sa akin, ay yung makakabuti at the best. Palakpakan natin ang Diyos. So ang mga nananalig, naniniwalang ang gusto ng Lord sa kanya ay the best. Pag daw tayo nanalangin, tanggapin natin, pasalamatan na, nang ibibigay ng Panginoong Diyos ay yung the best. Kaya, pag nananalangin ka, Ama, salamat, bibigay mo sa akin the best. Halimbawa, kukuha ko ng board exam, so you need to study. Kasi, ang iba nga ay walang relasyon sa Panginoon. Pero aral naman ang kainaman. Ikaw may relasyon ka sa Lord. So, humingi ka ng gabay kay Holy Spirit. And before you take the board exam, acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, kulang ang aking ginawa, pero sapat ka. Gabayan mo ako sa pagkuha ko ng exam. Ano mang exam yan? Ako po'y wala pang relasyon sa Panginoon, di pa ako born again. Nung ako po'y kumuha ng board exam, ng civil engineer, para ako'y maging licensed civil engineer. That was 1986. Hindi pa po ako, nung kumuha ko ng exam, board exam, late 85, hindi pa po ako born again. Na-born again po ako 86. So, nung kumuha ko ng exam, 85, after graduation, nag-review and then kumuha ng exam, hindi pa po ako born again. Pero you know what? Nakapasa ako. Why? Kasi nag-aaral. Ang sabi ng Lord din, what you sow, you will reap. Kung ano man ang itinanim mo, aanihin mo. Andiyan ba tayo? Pero ang wala, sa walang pananampalataya, walang pabor. Ikaw at ako bilang anak ng Diyos, ang meron tayo, pabor ng Diyos. Sino rito naniniwalang ikaw bilang anak ng Diyos, may pabor galing kay Lord? Mag-aaral ka plus favor, mas mataas ang makukuha mo sa iba. Ganon din sa pagiging empleyado. Kakaiba ang mga anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Nasa iyo ang pabor. Psalms chapter 5 verse 12. Pakita mo nga. At saka, Psalms 84 verse 11. Psalms 5:12. Ang pabor ng Diyos ay nasa mga anak ng Diyos. Sino rito ang anak ng Diyos? Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Paniwalaan mo yan. Why? Kasama mo si Lord eh. Psalms 5:12.
For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as a shield. Basa, declare mo sa sarili mo. Oh, basa. You bless me, Lord, being the righteous. O Lord, you cover me with favor as with a shield. O kayo na lang. Oh, sabihin niyo. Deklara niyo ha. With a shield. Amen. With a shield, talaga kalasag. Covered ka ng pabor ni Lord. Surrounded ka, maniwala ka, surrounded ka with God's favor. Ako lang ba yon? Ikaw rin. Ayan, oh. Psalms 5:12. Sino yon? Tatagap ng pabor. Tayong lahat ng mga anak ng Diyos. Psalms 84, verse 11. Anong sabi dyan? Wala yan kaninang first service. Kaya kayong mga nagpe-first, makinig kayo ng second. Psalms 84, verse 11. Yan din about favor. God will not withhold His favor. Basa. For the Lord God is a sun and shield. Si Lord yung kasama natin. Sun and shield. Si Lord John, kasama na. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Kanino yun? Hindi raw niya ipagkakait ang mga pabor at ang mabubutit pinakamainam na bagay sa kanyang mga anak. Kanino yun? Ikaw, ako, tayo ay surrounded with God's favor like a shield. Si Lord ay sun and shield. Kasama natin si Lord. The source of favor. Sabi mo, saan ka man pumunta, habulin ka ng pabor. Sabi mo sa iyong sarili, saan ka man pumunta, habulin ka ng pabor. Pabor ng Lord bilang anak niya. Palakpakan natin si Lord. Now, dahil ang una ay salita ng Diyos para lumago, padalaway pananalangin, kailangan maunawaan natin important things for effective prayers. Para matawag at makasigurado ka na ang panalangin mo ay effective, you need to have genuine love. Ang isang taong may genuine love, madaling magpatawad. Malinaw sa kanya. Iisa-isahin ko po yan. You need to have genuine relationship. A true child of God. Dapat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Patatlo, genuine faith in using in Jesus' name effectively. Ang iba nag-i-in Jesus' name, walang talab. Kasi walang relasyon kay Lord. Kaya anong tatlong mahalagang bagay para sa mga mananalangin? Genuine, ay kulang yan, genuine faith. So genuine faith, genuine love, genuine, yan, lagyan mo genuine faith, kulang yan. Genuine, yan pala. Genuine faith, meron na. Genuine relationship, dapat ikaw natatawag sa Ama ay anak. Sino rito alam mo sa sarili mong ikaw ay anak? Palakpak kay Lord ang tunay na anak ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak, makakatawag ka sa Kanya ng Ama. Ang ating panalangin, kailangan address to the Father in Jesus' name. At para maging effective ang ating panalangin, kailangan tayo ay may genuine love, nagpapatawad, genuine faith, genuine relationship sa Lord. Okay, isa-isahin natin. Important things to consider for effective prayers for growth. Number 1, genuine love for genuine forgiveness. Ang isang taong hindi genuine ang pag-ibig, hindi genuine ang forgiveness. Fake ang pagpapatawad.
Paalala po ito sa atin. Matthew chapter 6, 14, 15. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Kapag daw po tayo nagpatawad sa nagkasala sa atin, patatawarin daw po tayo ng Ama. Pag tayo pinatawad ng Ama, pag nanalangin ka, maririnig ka niya. Gets po natin? Pero sabi rito, if you refuse to forgive others, your Father will not forgive you your sins. Sino rito ang gustong ang kasalanan ginawa mo ay makatanggap ng kapatawaran para ikaw ay naririnig ni Lord? So, you need to forgive. Close your eyes. Sino man ang nakakasakit sa'yo, mula pagkabata hanggang sa oras na ito, ipaalala mo, Holy Spirit, sa bawat isa at magawang patawarin. Close your eyes. Bow down your heads. Ipaalala niyo po, sino man po ang nakakasakit sa bawat isa, magawa nilang patawarin. Close your eyes, bow down your heads. O Lord God, Father God, I pray nang bawat isa'y makapag-release ng totoong pagpapatawad. Ito man ay sa magulang, sa kapatid, ito man ay sa lola, lolo, ito man, O God, ay sa biyanan, sa apo, kanino man, katrabaho, gumawa ng mali, nung bata pa, nagkulang ang sino man sa bawat isa. Tulungan niyo pong makapagpatawad. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace to forgive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And now, dahil nagpapatawad ka, tanggapin mong ipinatawad ka rin ng Lord. Palakpakan natin si Lord. So, yan po ang una. Genuine love or genuine faith. Forgiveness. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang nawawalan. Pag hindi ka nagpatawad, panalangin mo ang hindi maririnig. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin tatanggap ng kapatawaran mula sa Lord. Kaya ang kaharap ko dito ay may pusong mapagpatawad. May pusong mapagpatawad. Amen. Padalwang sangkap. Pag tayo nananalangin para maging effective, genuine faith for genuine relationship for a powerful prayer in Jesus' name. Mahalaga ang totoong pananalig. Mark 11:24, therefore I tell you all the things you pray and ask for, believe that you have received them and you will have them. Ang gusto ng Panginoon, yung hinihingi mo, pag ikaw ay nanalangin muli, sabihin mo na lang, Ama, salamat sa katugunan. Hindi ko pa man natatanggap. Alam ko, tinugon mo na ako. Dahil ako'y may pusong mapagpatawad, may pusong may pananalig sa'yo, at ako'y may relasyon sa'yo. Salamat ang hinihiling ko. Lord God, ay buong puso kong pinapasalamatan na ito'y padating na higit pa sa kailangan ko. O close your eyes, kasi ang tayo number 2 na. Sige, sabihin mo yan sa Lord, nang may pagpapasalamat. Sabihin mo, Lord, mga hinihiling ko sa'yo, bulong man, ito'y pakinig mo. Salamat, higit pa sa kailangan ko. Higit pa sa hinihingi ko sa'yo. Salamat, Ama, salamat. Buting Ama sa langit, salamat. Kahilingan ko sa buhay ko, kahilingan ko sa asawa ko, sa anak ko, kahilingan ko para sa iba, kahilingan ko pangangailangan ng pamilya, sa negosyo, sa trabaho. Salamat, salamat, Lord. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Salamat, ako'y nananalig sa iyo
na ako bilang anak mo'y tinutugon mo at higit pa sa kailangan ko ay ipagkakaloob mo ang kagalingan, ang kalayaan, ang provision, ang himala, ang pabor, ang proteksyon, ang breakthroughs. In Jesus' name, amen. Sino nang nagpasalamat? Pero hindi lang dito natatapos. Tinuruan ko lang kayo, ginahid ko lang kayo. Yan ay inyong gagawin. Kasi number 2, ini-express nyo yun sa Ama bilang pananampalataya na pinapasalamatan mo na hindi pa dumarating. That is faith. Na ibibigay ni Lord ay higit pa. Kasi siya ang ating Ama. Amen? Praise God. So, number 3. Okay, bago sa number 3, basahin natin ang John 14:13. Whatever you ask in my name, sabi ni Jesus, I will do it so that the Father may be glorified in the Son. Makinig kayo. Sino ang kikilos para sa panalangin natin? Si Jesus. Sino ang mapaparangalan? Si Father. Anong gagawin ni Jesus? Kikilos siya sa panalangin mo. I will do it so that the Father may be glorified. Sino ang gustong parangalan ang Ama? Si Jesus. Anong gagawin ni Jesus? Ibibigay sa iyo at sa akin higit pa sa ating kailangan at inihiling. Dahil gusto ni Jesus maparangalan ang Ama. Paano mapaparangalan ng Ama? Pag humiling ka sa Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Anong ibig sabihin? May relasyon ka dapat kay Jesus. Sino rito ang may Ama? Ayos ang relasyon kay Jesus. Pumalakpak sa Panginoon. Malinaw po. Gusto ni Jesus na maparangalan ng Ama. Kaya ang gagawin ni Jesus, siya'y intercessor mo at intercessor ko. Higit pa sa kailangan mo, higit pa sa hinihingi mong kagalingan at kalayaan, ay ipagkakaloob niya. Ano ang dahilan ni Jesus para maparangalan ng Ama? Taas natin ating mga kamay. Father, in Jesus' name, nakataas ang kamay namin sa iyo, in Jesus' name. Nais rin po namin, hallelujah, na maparangalan ka sa mga katagunan. I declare, bawat isa sa amin, kikilusin mo ang aming mga kahilingan sa iyo. Hallelujah, higit pa sa kahilingan ng bawat isa from this day on forward. Hallelujah, ipagkakaloob mo ang dahilan mo. Hallelujah, maparangalan ka, Ama. Salamat at ito hiniling namin lahat sa iyo from this day on forward. Ang panalangin ng bawat isa'y address sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Maluluwalhati kayo. Luwalhatiin niyo ang pangalan niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa bawat katugunan ng panalangin ng bawat isa. It is done, my Lord, in Jesus' name. Manda ka. Sino ang may gusto na maparangalan ng Ama? Si Jesus. At nasaan si Jesus? The Holy Spirit in you. He will guide you sa tamang pananalangin. Why? Gusto ni Jesus parangalan ng Ama sa mga katugunan ng ating mga panalangin. At ito'y higit pa sa ating hinihingi. Pasalamatan natin si Lord. Kaya ang kailangan ay faith. Yun lang naman ang nire-require ni Lord sa atin, faith. Pananampalatayang totoo. Para effective ang ating panalangin. So, yan. Now, what are the different kinds of prayer for growth? Ano yung iba't ibang panalangin? Para ikaw ay lumago. Makinig po kayo. Lumago ako kasi yung panalangin ko sa gabay ng Holy Spirit, relasyon ko sa Lord ay totoo, nagpapatawad ako, may faith akong totoo. Sa bawat panalangin,
ang tugon ni Lord, higit pa sa iniling ko, at doon na tumataas ang faith ko, tumataas ang blessing, tumataas ang miracle. Sino rito nagsasabing ikaw rin ay makakaranas na pataas ng pataas ang faith, pataas na pataas ang blessing, pataas na pataas ang pagpaparangal kay Lord. Gusto yan ni Lord, palakpan natin si Lord. So there are different kinds. Diyan ako lumago. Ang dami kong patotoo, di ko kayang bilangin. Why? Ang dami kong panalangin. At yung mga panalangin na yun, address sa Father in Jesus' name. Maging sa pag-aasawa. Talaga namang ang lakas ng loob naman eh. Ikaw, gwapo eh, nung binata. Ewan ko ngayon, gwapo rin. Ikaw, lakas ng loob kung makipag-break. Panalangin ko talaga sa Lord, Lord. Kung hindi talaga siya para sa akin, yun na. Makikipag-break ako. Panalangin yan. Galing yung kay Lord, wala akong pwedeng ipagmalaki. Kaya tumataas ang faith ko. Lumalago ako kasi nakipag-break ako. Salamat sa Lord. Sabi ko kasi, Lord, nung i-offer ni Isaac ni Abraham ang kanyang Isaac, ay binalik mo kay Abraham ang Isaac. Itong Isaac ko ay ang aking boyfriend, binibigay ko sa iyo, pag yan naman ay kaya mo rin naman ibalik sa akin. Kinakabahan nung ako'y makipag-break. Kinakabahan ho ako. Pero hindi. Hindi. Sa akin kasi linaw ng sinabi sa Bible ayaw mag-born again. Alangan naman. May nagmamadyong. Nag-iinom. Alangan naman. Ayaw ko sumubo sa gayon. Buti na lang. Sabi niya, mag-born again ako. Yun! Di asawa ko na ngayon. Yun! Kaya lumalago ako. Kasi you take the risk ng pagsunod. Lord, susunod ako. Ibibigay ko sa iyo ang Isaac. Sige, makikipag-break ako. Buti na lang, hindi pumayag makipag-break. Kaya ang aking mga anak ay gwapo at maganda. Wala ko kontra. So there are different kinds of prayer for growth. Number 1, adoration prayer. Ano ba yung adoration prayer? It is our first and foremost duty is to acknowledge God's supreme dominion over us. As our Creator and Father, our absolute dependence on Him as His creatures and children and His supreme excellence. Ito po yung adoration. Adoration telling who God is. Sinasabi mo kung sino si Lord. Na siya'y Ama, God the Father, the Son, the Holy Spirit is our Heavenly Father, most loving God. O Tagalogin natin. Kayo ang Diyos na maibigin, mahabagin, mapagpagaling, mapagpalaya, mapagkaloob. Kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kayo ang Diyos na tanggalin mo na yan. Ako ay nagsasabi ng Tagalog, okay? Dapat pala yun ang nakalagay dyan, mapagpagaling, mapagpalaya, mapagpatawad. Kayo yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Type mo anak yon, type mo. Para sa hapon, sa preaching, hindi yun. Yun ang adoration. At saka yung A to Z. Anong A to Z? A, Almighty God, Abba Father, letter B, blesser of blessing. Tinasabi mo kung sino si Lord. That is adoration prayer. Sino ang gumagawa naon? Taas ang kamay. Yan. That is adoration. Ganito po yun. Every songs, lyric of the songs na Christian ang tinutukoy ko Tingnan natin ang lyrics. Ang lyrics po niya na nagsasaad ng adoration, thanksgiving prayer, kagaya ng kinanta kanina, I trust in you, declaration, prayer, declaration, prayer of faith. It is a prayer song. Kaya, pag yan ay nakalagay dyan at nakaganito ka lang, hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagdi-declare. Hindi ka rin nagwo-worship.
Mga kanta po dyan, yan po ay inspired by the Holy Spirit, ang marami. So, it is an adoration prayer, thanksgiving prayer, worship song, pagsamba. Kaya, ugaliin nating sumunod sa nakalagay sa lyrics. Okay po ba yan? Nililid tayo ng worship leader. Mamaya gagawin natin yon. So, akala mo hindi ka nagpe-pray ka. Kagaya ng I come to you, Lord. Sa Tagalog, ako'y lumalapit. Panalangin yun. Sa iyo, Panginoon. Prayer yun. Kaya nakalagay yun dyan. I-open mong yung bibig. Gets natin? So, anong unang kind ng prayer? Adoration. Ano yung padalwa? Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Padalwa. Kaya dito magsipanalangin ng walang patid, pagka ikaw ay nagsabing, oh, praise the Lord, that is adoration prayer. Purihin ka, Panginoon. Andin yung adore, pinapanginoon mo ang tunay na Panginoon. Adoration. That is a prayer. Kaya sabi roon, magsipanalangin kayong walang patid. Pag sinabi mo, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. That is way of prayer. Thank you, Lord Jesus, kasi may Lord, Lord Jesus. So, you need to pray spontaneously. Number 2, thanksgiving prayer. Psalms 104-5. Enter into his gates with thanksgiving and to his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endureth to all generations. Church, this is number 2 kind of prayer. Ano yung una? Adoration. Sasabihin mo kung sino si Lord, ang katangian niya. Ano yung padalwa? Thanksgiving. Saan nakalagay? Sabihin natin ito. Deklara natin, this is a prayer. Deklara natin, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Ito po ay kanta. B, sabihin natin, I am thankful unto you, Lord, and bless your name, Lord. Nasunod kayo? Sabihin natin, and bless your name, Lord. For you, O Lord, is good, and your mercy is everlasting, and your truth endureth to all generations. That is kind of prayer. Anong kind of prayer yan? Sagot naman po kayo. Very good. Thanksgiving. Patatlo. Spontaneous, kagaya ng binasa natin kanina. Doon pala yung dapat ilalagay dito. Never stop praying. Anong spontaneous? Pakikipag-usap sa Diyos saan ka man naroroon. Sa airplane, naglalakad pero walang kausap, nagdadrive, pupunta ka sa embassy, sa immigration, pupunta ka sa, meron palang free laboratory. Tomorrow, dyan sa Zilu, Shalom. First come first. Kasi anniversary, tama ba ako? Nakalimutan kanina, ay Susan, ang nagsabi sa akin, Susan na anak ni Sister Oli. Shalom, diyan po sa may munisipyo, libre po ang lab camp. Adi yung mauunang magpalista. Nakalimutan i-announce kanina. Anyway, ito na may live. So, anniversary daw po ng Shalom,
laboratory, dyan po sa malapit sa munisipyo. Free ang lab camp. Kayo lang ay, abay, holiday di ba? Pwede kayo pumunta para mapa-lab camp, libre. Nandun si Majoyce, nakalimutan ni Majoyce siguro. Nag-message lang sa akin si Susan, na aking inaanak sa kasal. Okay. Pakikipag-usap sa Diyos saan ka man naroon. Halimbawa, nakapila ka, Lord, pag ako ay nagpa-blood camp, Lord, hinihiling ko normal in Jesus' name. Lord, pabor sa akin paparadahan, Jesus' name. Lord, ako'y covered by your blood. Saan ka man naroon? Nagdadrive ka, may kagaya nung isang araw, nagdadrive ako, ang bilis nung motor. Parang sila'y karera. Ay meron pang rider. Pray. Nag-pray ako, nagdeklara ako ng protection. Spontaneous. Pakikipag-usap sa Diyos saan ka man naroon. Sino gumagawa ng adoration? Sinong gagawa ng number 2? Thanksgiving. Sagot kayo. Sino yung gagawa ng patatlo? Spontaneous. Saan ka man naroon? Basta wala kang kausap, pwede ka mag-pray. Address to the Father in Jesus' name. With faith, with faith. Siyempre, yung sinabi ko sa inyo, kailangan nagpatawad ka. Para hindi nakasabit lang ang panalangin mo sa kisame. Okay. Number 3, spontaneous prayer. Pakikipag-usap sa Diyos, saan ka man naroon. Pray in the Spirit at all times. Pray with all kinds of prayers and ask for everything you need. To do this, you must always be ready. Never give up. So, paano mo gagawin yung pananalangin? So, always, after Thanksgiving, thank you, Jesus. Thank you, Lord. I praise you, Lord. Nagawa ka ng devotion. Nagpe-pray ka. Kaya mahalaga yung nagawa ka ng devotion kasi may prayer din doon. Ito po yan. Two-way conversation, God at kayo. Ang Diyos at ikaw, two-way. Makinig po kayo, dito kayo tumingin. Kakausapin natin si Lord, vertical relationship. Kung gusto mong maging maayos ang iyong relasyon, horizontal sa iyong kapwa, kailangang maayos ang iyong relasyon kay Lord. Vertical muna, vertical. Pag maayos ang relasyon mo vertically, horizontally maayos yan. Kahirap patawarin, mapapatawad mo. Ang hirap mahalin, mamamahal mo. Kasi maayos ang relasyon mo vertical. Sino naniniwala ron? Ngayon, two-way conversation yan. Talking to God through prayer, and God will gonna talk to you through His Word. Yan. Two-way conversation. Paano tayo kakausapin ni Lord? Through the Word of God. Mababasa kang Word of God, nakalagay yan, dadaan sa iyong wall, Word of God. So, kakausapin ka ni Lord. Nag-pray ka, mahirap na yung talking lagi, lalagi na lang ikaw nagsasalita, walang relationship na lalago, pag isa lang ang naimik. Kami ni Pastor, hindi pwedeng ako lang imik-imik. Hindi lalago ang aming relasyon, tama? Imik naman kayo. Sino may asawa rito? Sino mas madaldal? O diba? Dalawa pareho nagsasalita. Sa ating relasyon sa Panginoon, ang Lord ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Sa sitwasyon, ginagamit lang na mouthpiece ang mga pastor, pero ang Lord din ang nakikipag-usap. So, hindi pwedeng ikaw lang ang iimik ng iimik. Paano ka naimik? Nagpe-pray. Paano magsasalita si Lord? Through His Word. Edible voice.
Tunay ba yun na ang Lord ay may boses? Totoo po yun. Bakit? Hindi ko iibahin ang nakalagay sa Bible. My sheep, John 10:25. Tingnan mo nga anak. My sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. Ang Diyos po ba ay may tinig? Yes. Sino ang makakarinig ng tinig ng Diyos? Ang mga tupa at hindi kambing. Ang kambing ay nanunuwag. Ikaw ay maamong tupa ng Diyos. Taas ang maamot, ipalakpak ang kamay sa Lord. Maamong tupa. Tama ba ko, Ineng? John 11:25 o John 10:25? My sheep hear my voice. John 10:27. My sheep hear my voice. Sabi ni Lord. And I know them. Kilala ba tayo ni Lord? Sobra kang kilala ni Lord. Hindi kita gasinong kilala. Kahit ikaw ay asawa ko at anak ko, mas kilala tayo ni Lord. Anong sabi rito? My sheep. Nasaan ang sheep ni Lord? Hear my voice. Nakikinig. And I know them. Kilala tayo ni Lord. And they follow me. Nasaan ang followers ni Lord? Pumalakpak kay Lord ang followers. May tinig ba si Lord? Yes. Ay bakit minsan di mo marinig? Malakas ang tinig ng problema. Malakas ang tinig na gusto ni sarili. Minsan malakas ang tinig ng ginawang mali ng iba. Yan ang iba't ibang tinig. Pero sino rito ang gusto mo? Tinig ni Lord ang maging malinaw sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Kailangan manghina ang tinig na gusto ng sarili. Kailangan panghinain ang tinig ng ginawang mali ng iba. Mawala yan. Tinig ng problema. Pag-aalala, kailangan mawala yan. Para ang tinig ng Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng tagumpay. Sino rito ang pagkakalooban ni Lord ng kapayapaan? Tinig ng Lord ay nagbibigay ng kapayapaan. Sabi mo, akin yun. Palakpakan natin si Lord. Number 4. Ano number 1? Adoration prayer. Number 2, thanksgiving prayer. Number 3 is spontaneous prayer. Number 4 is scheduled prayer. Itinakdang oras ng pananalangin. Tayo may prayer meeting via Zoom. Monday, 8 o'clock. Isang oras lang yun 8 to 9. Monday, Wednesday, and Friday. Meron din tayo rito face-to-face Tuesday. Mag-join po kayo. Yan po'y scheduled prayer. May mga prayer and fasting po tayo, collected, Jericho March. Mag-join po kayo. At yan po'y tinatawag ay mga itinakdang oras ng pananalangin. Ano ang sabi ng Ephesians 6:18? Psalms 17. Umaga, tanghali, at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya. At anong ginagawa ni Lord? Pinapakinggan niya. O, ideklara mo yan sa iyong sarili. 1, 2, 3, go. Umaga, tanghali, at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya. At ako'y pinapakinggan niya. Yee! Sino rito ang gagawa ng umaga, tanghali hanggang gabi? Yan ay scheduled. Pero yung kanina is spontaneous. Saan ka man naroon?
Malinaw po. Lalo't higit ngayon, napakahalaga po ang pananalangin. Kung alam mong sa pananalangin ang Lord ay tumutugon sa iyo, dagdagan mo pa ang oras mo. Sino rito ang naniniwalang ang Diyos ay tumutugon sa iyong panalangin? Sino naman dahil ang Lord ay tumutugon, dadagdagan mo ang oras mo ng pananalangin? Sabi mo, Amen Lord, palakpakan mo si Lord. So, scheduled prayer. Dito sa scheduled prayer, before meal, kailangan naman ay ikaw ay magpe-pray bago kumain. Lord, kung may tinik man, wag ako matinik. Ang sakit kaya pag natinik. Oy, ingatan po natin ang ating mga anak. Nakabalita po kami, nakakaawa naman. Ang anak na bata pa, ay binigyan, pinabayaan. Hindi ko alam kung pinabayaan o ano. Nakalunok ng butot ng rambutan. Ako, paborito ko pa naman yan. Pero hindi ako makakalunok ng buto. Ay, bata. Siyempre, hindi makahinga. Parang dalawa po yun ang balitaan ko, nakakalungkot. Kaya mga nanay, ating mga apo, mga anak, yan ay regalo ng Lord. Sino naniniwalang ang mga anak natin regalo ng Panginoon? Magpasalamat tayo sa Lord. Pakiingatan natin sila at mahalin. Ang ating mga apo, kaapo-apuhan, ingat at mahalin. Amen? Ipanalangin lagi. So, scheduled prayer. Sinong gagawa ng pang-apat? Kahina. Bago ka umalis ng bahay, manalangin. Pagkagising, bago ka tumayo, manalangin na. At baka pagkatayo mo, gutom ka na, kakain, lalaba, lilinis, luluto, makikipag-chat, may bisita pa, wala na panalangin. Bago ka umalis ng kama, manalangin na. Sabihin mo sa iyong sarili, beginning today, bago ka umalis ng kama, nanalangin ka na. Pero kung kayo may ibang way, okay lang naman. Pero ang iniingatan natin, pag ikaw ay may kasama, napahunta ka na, natawagan ka na. Kaya ako po, nag-aalis ako ng wifi. Hindi po ako nagbubukas hindi pa po ako nakakapag-pray. Hirap, ang dami pong mga calls and chats. Sometimes nagbubukas ako to add prayer lists. Yon. Baka may emergency panalangin. So, scheduled prayer. Number 5, corporate prayer. Sama-samang pananalangin. Matthew 18:19 to 20. Tandaan. Pakibasa po natin. Ito po ay corporate. Tandaan din ninyo. Ay, grabe to Pinatatandaan sa atin. Tandaan. Sabihin mo sa iyong sarili, uy, tandaan mo. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi, ng anuman. Sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sino naniniwala? Yumuko ka po ngayon. Yuko po tayo at ako'y a-agree sa inyong panalangin. 2 o 3. Ama namin, sumasa langit, Heavenly Father, most loving God, sumasangayon po ako sa panalangin ng mga nasa online at mga naririto. Na naman ang kanilang inihiling na kagalingan ay kaya mong ibigay. Kayo ang may sabi, tumawag kami sa iyo, tutugunin, ipararanas ang mga himalang bagay na hindi nauunawaan. May iba't ibang panalangin ng iyong mga anak. Panalangin, O God, sa pag-aaral, panalangin sa darating na bukasan ng eskwelahan, panalangin para sa pambayad sa mga bayarin, sa mga tuition,
Panalangin para sa trabaho, panalangin para mabago ang ugali ng mga kasama sa trabaho at kasama sa buhay. Panalangin ng kagalingan, panalangin ng proteksyon, panalangin paglipad papuntang ibang bansa, panalangin ng proteksyon, maging kami na pupunta sa Thailand. Lord, I agree sa bawat prayer request for the promotion, for the healing, for the breakthroughs, for the uncommon favor of God and men, for the provision, for all the prayer requests ng bawat isa. Higit pa sa kanilang hinihingi, kaya mong ibigay. Personal, pang-family, pang-pamilya, pang-trabaho, pang-negosyo. Hallelujah! At pagbabalik ng mga nawala. Lord, kayang-kaya mong ibalik ang mga nawala. Hallelujah! Sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord. Salamat. I agree to the prayer request of everyone. Dalawa sa lupang magkaisa sa pagingi, tinutugon mo. Hiniling ko rin, hallelujah, na mag-asaway, magkasundo sa hihingin upang ikaw ay tumugon. At hilingin sa iyo ang lahat ng itiniling namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for the answer prayer. Palakpakan mo at pasalamatan mo na si Lord. In Jesus' name. Ito po yon. Kaya yan sinabi ni Lord ay ito. Ang gusto ng Panginoon, pagkakaisa. Pag ang hiningi ni babae, Lord, gusto ko bagong sasakyan, ay hiwalay ng pananalangin. Lord, gusto ko magkaroon ng sasakyan kahit second hand. Ay di magkaiba na. Ay sabi ni Lord, magkasundo muna kayo. Nakalagay sa Mateo, dalawa sa lupang magkasundo. Gets niya? Halimbawa, sabi ng girlfriend, Lord, ang gusto ko mapangasawa ay born again. Sabi naman nung nanliligaw, Lord, tulungan mo siyang bumalik sa pagiging Katoliko at maging asawa ko. Sa paligay mo, ano yung tutugunin ng Lord? Di yung ayon sa kalooban ng Diyos. Hello? Pag mag-asawa, kailangan kayo magkakasundo ng hihilingin. Kung ito man ay anak nyo, gustong umabroad, ang panalangin ng magulang dapat ayon doon sa gusto ng anak, pero ang sasabihin nyo, mangyayari pa rin, Lord, ang kalooban mo. Ano sasabihin? Ito ang gusto ko, hindi masamang magsabi ng gusto, pero sasabihin mo pa rin, kagaya ng panalangin ni Jesus, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Gets po natin? Huwag ipipilit. Huwag niyong pipiliting buksan ang sinaraduhan ni Lord, hindi niyo kakayanin. Ang Lord ay nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala at may binuksan na si Lord na pintuan ng pagpapala sa iyo. May binuksan na si Lord na bagong pintuan ng pagpapala, pintuan ng pabor, pintuan ng promotion, pintuan ng kagalingan, pintuan ng hibala. Bukas na yan, Lord! In Jesus' name. Sabi mo, tinatanggap ko. With faith, amen. Nagbukas si Lord ng new and better, greater blessings, opportunity sa bawat isa. Kanino yon? Nangyari po, pinanghawakan ng anak ko, tinamna ng anak ko, new, better, and greater. Papuri sa Lord. Imposibleng siya'y makarating ng Canada. Silang mag-asawa. Wala kaming property na ipipresent. Kami ang sponsor. Hindi na kami kumuha ng iba. By faith. By faith lahat. Praise be to God. Sabi niyang aking anak, new and better, greater. Tinamnang ko na yon, tatanggapin ko, lalakaran ko. Ikaw rin ay tatanggap ng Isaiah 43:19. New and better, bigger, greater blessing. Sabi mo, I receive. New, better, greater. New, better, greater blessing. Ito lang yon, may sinabi. Anong sabi roon? Forget the former things.
Do not dwell on the past. See, I have given you new, sabi ron, Isaiah 43. Meron pong kondisyon, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I have opened a new, sabi niya roon, highway in the wilderness. Yan po ay team natin ng January. At marami pong nakatanggap noon. Ang iba po ay nasa Australia, ang iba po ay nasa New Zealand, meron papuntang Australia, ilan na po ang nakaalis papuntang Canada, pero hindi nangangahulugan na ang pa-abroad lang ang tumanggap. Maging mga naririto, may mga new blessing, new promotion. Ito po ay depende sa faith. Depende po sa faith. New breakthroughs. Nakita mo, Isaiah? Yan. Isaiah 43:18. Remember not the former things. Hindi daw yun ang iisipin mong nakaraan. Nor consider the things of old. Ibig sabihin, huwag mo nga hayaan na mag-hold back yung mga pangit na pangyayari nung nakaraan para hindi mo matanggap yung mga binuksang bagong pagpapala ni Lord. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ibig sabihin, ang imposible ay gagawin ni Lord posible. Ang imposible ay mangyayaring posible. Ang imposible mangyayaring posible sa'yo. Sa mga nananampalataya, mangyayaring imposible ay posible. Dahil walang mahirap sa Lord. Palapakan natin si Lord. So, corporate, sama-samang pananalangin. Ito po ang example. Nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dagong pinagkakatipunan nila, nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Sila'y sama-sama sa isang room, nagpe-pray, tumanggap sila ng kakaibang kapangyarihan ng Lord at sila ay nag-share boldly ng salita ng Diyos. Acts 4:31. Praise God. Acts 12:5. Pakibasa. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesya'y maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Anong ginagawa ng church nung nasan si Pedro? Nakakulong. Ano naman ang ginagawa ng church? Nagpe-pray. At ano ang nangyari? Iningatan ng Lord si Pedro. Ito po, mamaya makikita nyo ang nangyari kay Pedro. Petition prayer. So, pag may mga sitwasyong hindi maganda, kailangan po tayo ay may corporate. Halimbawa, may nag-message na ito daw, signal ganito. Mag-pray na po agad ang family. Mag-pray na po agad ang church. Petition prayer, ito'y panalangin ng iyong pansarili. Petition, personal. Pansarili at pangbansa. Pinipetition mo ang panalangin mo sa Lord. Ito ang ginawa po ni Hannah. Si Hannah ay walang anak. Asawa niya si Elkanah. 1 Samuel 1:27, petition. For this boy I prayed, and the Lord has given me my petition, which I asked
of him. Binigay daw yung panalangin ni Hana. Anong hinihiling ni Hana? Anak. Sino ang naging anak ni Hana? Si Samuel. Kaya ang sabi ni Hana, this boy. Sino yung boy? Si Samuel. This boy I prayed, and the Lord has given me my petition. Sino ngayon na may kahilingan kay Lord na pampersonal? Sino naniniwalang ibibigyan ni Lord? Yuko ka at pumikit. At hilingin mo, i-petition mo sa Lord. Yes, Lord. Thank you, O God, for hearing the prayers of everyone. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kagaya ni Hana, walang anak pero nagkaanak. Kung meron man ditong walang anak na narito sa bansa, ang asawa, hinihiling nilang magkaanak ay magkaanak. Open the wombs. In Jesus' name. Ano mang kahilingan ng bawat isa, Lord, ito'y pinipetition namin sa iyo. Hear the prayers of everyone. Father, in Jesus' name, sige, palakpakan natin si Lord. 1 Timothy chapter 2, 1-3. Pakibasa po. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipanalangin nyo mga hari, may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik, mapayapa na may kabanalan, tamang pag-ugali, mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating Panginoon. Utos po sa atin na ipanalangin natin mga kapulisan, ang mga Air Force, ipanalangin natin ang mga namumuno sa bansa, sa bayan. Utos po yan. Yan po ay tinatawag na petition, prayer. Ipinipetition sa Lord na ingatan, gabayan, pangunahan ang mga namumuno sa ating bansa. Sino ang gagawa ng petition prayer? Sino ang gagawa ng Thanksgiving? Sino ang mag-join sa corporate prayer? Sino ang naniniwala na kailangan ng scheduled prayer? Ngayon, tayo po ay darako sa number 8. Number 7. Intercession. Pananalangin para sa iba. Pananalangin para sa iba. Basa po tayo. Acts chapter 12. Pakibasa po. Patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lang siya. Dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardya. Pagdating nila sa pintuang bakal, sabihin natin pintuang bakal, napatungo sa loob ng lungsod, kusa itong bumukas. Sabihin natin, censored glass. Kusang bumukas. Lumabas sila agad. Nasaan si Pedro? Nasa bilangguan. Anong ginagawa ng church? Nagpe-pray. Ano? Dahil nagpe-pray ang church, anong ginawa ni Lord? Nag-utos ng mga anghel. Anong ginawa ng anghel? Inilabas si Pedro sa bilangguang bakal. Na ngayon ay pag ikaw ay dumaan sa hotel, yung glass ay censored, ay nabubukas, ay kinopya lang din eh. Sabihin natin, galing.
Mangopya. Saan kinopya? Marami ho ngayong nangyayari, kopya laang sa Biblia. Kinopya laang. So, nakalabas si Pedro sa bilangguang bakal. Sino naglabas sa kanya? Ang mga anghel. Bakit? Anong ginawa ng mga tao sa church? Nag-pray. Sinong naniniwala kung meron mang miyembro ng pamilya na nakatanikala, ang mga tanikala ay makakalag. Father, in Jesus' name, pray in tongues. Shara katakayara la. Yerele de kyondo yorola siyara lahaya. In Jesus' name. Ora katakayara la. Yes, Father, in Jesus' name. Kung meron mang miyembro ng pamilya ng bawat isa na nakatanikala, nakagapo sa sakit, karamdaman, takot, galit, unforgiveness, nakatanikala. Sino naman nakatanikala sa hirap, sakit karamdaman, makalaya, divine angels of the Lord move. Palayain sa takot, palayain sa sakit, palayain sa gapos ng kahirapan, palayain sa gapos ng hindi pagpapatawad, palayain sa gapos ng kasalanan. In the name of Jesus, mga immoralidad, makalaya, even in the idolatry, in Jesus' name. And we let loose, blessing after blessing, healing after healing, miracle after miracle, answered prayer upon answered prayer. In Jesus' name. Anong tawag dyan sa panalangin? Intercession. Intercessory prayer. Ginawa ng mga church ni Peter. At si Peter mula sa kulungang bakal, pinalaya ng Diyos, ginamit ang anghel. Sinusugo mo ba ang anghel mo? Baka matabang-mataba ng anghel mo at maalwang-maalwa na. Di kausap ka ako. Pag kayo ho ay naririyan, di kayo aamen pag gusto nyo. Ang anghel mo ba'y inuutosan mo? Uutusan mo na ngayon ang anghel ng Diyos in Jesus' name, magdala ng mga answered prayer, magdala ng mga kagaling, magdala ng mga ingatan ng bawat isa, i-cover ng blood ni Jesus. Dalhin, manikpanaog, anghel ng Diyos, manikpanaog, i-deliver ang mga kailangan ng bawat isa. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Anong tawag sa ganyang panalangin? Intercession. Number 8, David's prayer of repentance. Anong sabi ni David? Psalms 51, 1-2. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Yan, adoration. According to you, to your abundant mercy. Yan ay adoration. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity. Cleanse me from my sin. Anong tawag sa panalangin yan? Pananalangin ng pagsisisi. Tanungin mo nga ang katabi mo kung may katabi ka dyan. Baka na may ko ay puro hingi, hindi ka nagsisisi. Pag kayo po ay tayo winagawang kamali, alam mo namang mali eh. Oh Lord, forgive. Forgive me. At itinatakwil ko ang mali. Agad ganoon. Lord, ayoko nito. Sabihin mo na agad na ngayon. O di aalis. Ayoko ng ganitong feelings. Di aalis. Sino naniniwala ron? Cleanse me from within. Ano yung i-cleanse? Blood. Ano yung i-cleanse? Power of God. So you need to pray for repentance. Gets po natin? Sino ang gaganap nito? Number 8. Say amen. Number 9. Jesus' high priestly prayer. John 17. Ito ang panalangin ni Jesus. Kausap niya ang Ama nung siya'y nasa lupa. Anong sabi ni Jesus? All mine are yours. Ano mang meron ako ay sa'yo. At lahat ng meron kay akin. Galing ni Jesus, ano? Alam na alam ni Jesus eh. Tayo kaya,
Sabihin natin, Lord, lahat ng meron ka akin. At lahat ng meron ako, galing sa'yo, ito'y sa'yo. Panalangin ni Jesus, sabi niya, and I am no longer in the world. Hindi na ako makamundo. Aalis na ako sa mundo. But they are in the world, sabi ni Jesus. Aalis na ako sa mundo, pupunta na ako sa iyo. Pero, tayo yung ipinagpe-pray ni Jesus. Tingnan nyo, anong sabi ni Jesus? Hindi naman nyo ako nasusundan yata. Wala na imik. Sabi ni Jesus, I am no longer. Sasagot naman kayo para ako naman ay lalong encourage. Yun. Sabi ni Jesus, I am no longer in the world. Anong sunod? But they are in the world. Sino tayo daw? Tayo yun eh. Sabi ni Jesus, ako'y aalis na rito sa mundo. Pero mga pinili, nasa mundo pa. And I'm coming to you. Saan pupunta si Jesus? Sa Father. Anong tawag niya kay Father? Holy Father. Keep them in your name. Alagaan mo sila. Sabi mo, wow, pinagpe-pray tayo ni Jesus. Which you have given me. Alagaan mo silang lahat na ibinigay mo sa akin. Kanino tayo binigay? Sagot naman kayo. Laksi-laksa eh. Sinong kausap ni Jesus? Anong ginagawa niya? Nananalangin. Sino ang ipinagpe-pray niya? Tayong ibinigay ng Ama sa Kanya. Palakpakan nga natin si Lord. Ano ang panalangin ni Jesus? Ako'y pupunta na sa iyo, Ama. Pero sila na binigay mo sa akin, narito pa sa mundo. Sino raw nasa mundo? Tayo. Anong sabi ni Jesus? Alagaan mo sila. Sabi dito, Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that I may be one, even as we are one. Sabi niya, Ama, banal na Ama, tayo iisa sila man ay maging isang kagaya natin. Ibig sabihin, magmahalan tayo. Pray one another. Love one another. We need to have one vision, one Lord, one faith. Vision natin ang vision ni Lord. Si Lord lang, tunay na Lord and Savior. Palakpakan natin si Lord. Patapos na po ako. Number 10, prayer song. Yan, kaya pag meron dito mga lyrics, yan po'y prayer song. Adoration song. Worship song. Bubuka mo ang labi mo. Are we ready? Later, gagawin natin. Ano po yung makikita natin dito? Adoration, thanksgiving, worship, prayer song. Yan. Prayer song. Alin ang example ng prayer song? Panalangin paawit. You are my hiding place. Yan po yung nasa Psalms. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. Sama-sama, I will trust. Yan po'y prayer song. Tagalog din yan. Sandigan ko'y. Yan. Yan po, anong tawag dyan? Prayer song. So, ang inilalagay po dito ay prayer song, adoration prayer, thanksgiving prayer, worship. Yan po yung nilalagay. Kaya tayo'y bubuka ang labi. May kausap pa ka? May kausap pa ka din eh. Anong gagawin natin pag ipinakita mga kanta? Kakantahin mo kasi yan ay prayer song, adoration song, thanksgiving. I-apply natin ang ating mga pinag-aralan. Are you ready?
Ready tayo? And ito, number 10. Ito'y 13 eh. 10. Prayer song. Ayan. Oh, number 11. Prayer of Jabez. Hilingin natin itong panalangin ni Jabez. Kasi si Jabez, pinangalanan na ang meaning ng Jabez ay pinaglihi sa hirap. Ano nga yung sa English? Pain. Ano ngayon? Ano ngayon? Kahulugan ng Jabez? Ang kahulugan niya hindi maganda. Pinaglihi sa hirap. Matindi po ang pangalan ni Jabez. Kaya lang, si Jabez, hindi niya tinanggap ang kahulugan ng pangalan niya. Sa halip, ito ang hiniling niya. Kasi nahirapan ang kanyang ina. Nung siya ay nagbubuntis sa panganak, kaya talagang ang pinangalan sa kanya ay kung anong naranasan ng ina. Pero hindi tinanggap ni Jabez. May pananalig si Jabez. Nilabanan niya yung tawag sa kanya. Ikaw rin, huwag mong tatanggapin kung ano ang alias sa iyo na hindi maganda. Labanan mo yan like Jabez. Nanalangin si Jabez. Jabez called upon the God of Israel. Itong panalang, ito'y gawin natin panalangin. Sige, sabihin natin. Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked. Anong sabi niya rito? Ito, Lord, ang gawin mo sa akin para hindi ako magdulot ng sakit. Kasi ang pangalan niya ay sakit. Would keep me from harm so that might not bring me pain. Para hindi raw siya magdulot ng kapighatian. Kasi yun ang pangalan niya, Jabez. Hindi maganda. Pero nilaban niya na ng panalangin. Sino rito? Ulitin natin. Sabihin natin, Lord, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what I asked. In Jesus' name! Ang lahat ng nanalangin nito ay tinugon ni Lord. Mula kanina, lahat ng mga panalangin, tinugon ni Lord. Sabi ni Lord, Numbers 14:28, nariyan. Nakikinig ako sa inyong mga sinasabi at gagawin ko ang narinig ko sa inyo. Sabi ni Lord, gagawin ko ang narinig ko sa inyo. Numbers 14:28. Sino naniniwala ang iyong mga deklarasyon ay magaganap higit pa doon? Pinakita kanina. Yan. Numbers 14:28. Sabihin nyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyong narinig kong gusto nyong mangyari. Wala rito magsasabing gusto mong maging mahirap, ang gusto may yumaman. Naririnig ni Lord ang sasabihin mo ngayon, go! Ang mga buntis ay makakapanganak ng normal, maluwalhati makakapanganak. Ang walang bahay, magkakabahay. Ang may sakit karamdaman ay lumaya. Ang bawat isa'y lalagong espiritual. Ang bawat isa'y gagabayan mo, Lord, sa pananalangin. Ang naririnig mo, Lord, ngayon ay gagawin nyo. Nananalangin ang bawat isa. Sige, deklara mo. Kakatapos ka ng pag-aaral. Kakaranas ka ng promotion. Sabi mo yan. Hallelujah. May bagong inihandang pagpapala ang Lord sa'yo. Ikaw na nahihirapan ngayon lang yan. Ikaw ay sasagana ang buhay. Ikaw, anumang wala sa'yo ay magkakaroon. In Jesus' name,
Kukuha ka ng board exam, ikaw ay papasa, take one and take one. Kakaranas ng sorpresa. Lord, ano mang naririnig mo sa bibig ng bawat isa? Sabi mo, Lord, ikaw ay si Yahweh nakikinig at gagawin mo ang naririnig mo. In Jesus' name. Nagsalita ka ga? O di merong narinig si Lord. Hindi lang dito mo gagawin yan. Gawin mo yan araw-araw. Bakit nakikinig si Lord? Kung ano man ang iyong sabihin. Pero hindi tayo natin mamamanduhan si Lord base sa ating sinasabi, kundi higit pa sa kailangan. Scriptural prayer. Pananalangin gamit ang salita ng Diyos. Pananalangin, itong scriptural. Pananalangin gamit ang salita ng Diyos. Tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Ipapahayag ko sa iyo ang mga kahangahang at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Pag ikaw ay nananalangin, sabihin mo agad ito. Ito po ang unang-una kong isa sa aking pinangawakan. Jeremiah 33 verse 3, telephone number ni Jesus. Call unto me and I will answer you wherever you are. Ano po? 333. Huwag niyo tatayan sa loto ha. Nasa na inyong faith pag tinalaan nyo yan. Uy, narinig ko, kanina pa ako hintay ng number. Sabi ng isa, hindi. Ang akin na yung 1428. Faith ang pinag-uusapan natin. Walang faith pagkagayaan. Ha? Okay. Scriptural. Pag sinabi scriptural, ang iyong sasabihin at idideklara ayon sa sinabi sa Biblia. Kagaya ng gagawin natin mamaya. Kagaya na yung Jeremiah, Lord, sinabi mo sa iyong salita, kung ako'y tatawag sa iyo, ako'y tutugunin mo. Ako, Lord, salamat. Ganun na. Scriptural ang tawag doon. Lord, Ephesians 3:20. Sinabi mo, higit pa sa aking hinihingi, kaya mong ibigay. Lord, 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aking mata, hindi sumasagi sa aking isip, hindi pa nakakawakan ng aking kamay ang inihanda ba? Woohoo! Sasabihin mo, pag wala kang alam sa Biblia, paano? Sinong gustong ipanalangin ay scriptural prayer? Ginawa po yan ni Jesus. Matthew 6:9-13. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Scriptural. Matthew 6:9-13. Lord's Prayer po yan. Okay. Binibilisan ko na po. Prayer of acceptance. ABC. Alam niyo na yan, ha? Balikan niyo na lang po sa YouTube. Pakita sa YouTube, ha? Ito, ABC. Kasi, ano na po tayo, may mga dance number pa. Now, niling ko po sa bawat isa, umattend kayo ng Tuesday night, kasi dito, ito na po ang ating gagawin. 10 scriptures to pray for the church. Pakita mo. 10 ito, i-divide group by group. Ito po ang gagawing pattern. 2 Timothy 4:2, pray that the church will preach the word of God without apology. Number 2, pray that the church would devote itself to prayer. Number 3, Acts 4:12, pray that the church will boldly share Jesus as the only hope for the salvation. Number 4, pray that the church will worship God in spirit and in truth. John 4:24. Number 5, 1 Peter 5:2-3. Pray that our leaders will serve humbly as godly examples to all. 6, pray that the church will labor and strive to present everyone mature in Christ. Nasa Bible po yan. Kayo na magbasa. Number 7. Pray that the more workers step up to faithfully serve. 8. Pray that our leaders equip the saints for the work of ministry.
9, pray that the church does not lose its first love. And 10, pray that we will trust Jesus to build His church. Attend po tayo ng Tuesday night. Magkaroon po per ministry, please, ministry heads. Isend nyo ang sarili nyo, isend nyo ang iba. Mag-groupings po para may pag-pray ang kailangang scriptural na mandato sa atin to pray. So, alin po doon sa 10 ang gusto nyong gawin? Adoration? Taas ang kamay. Tumayo, ang gusto doon sa 10. Adoration, thanksgiving, repentance, prayer, acceptance, spontaneous. Sige, mananalangin ang walang patid. May scheduled prayer, may intercession, prayer. Ngayon po, i-guide po tayo. This is a prayer song. Marami na tayo nahiling sa Panginoon. So this time, tayo po iaawit sa Lord. This is a prayer song. Meron pa po ba kayong kailangan sa Lord? Sino ang naniniwala? Sino po ang nagsasabi na yung tinuro ko sa inyo ay mahalaga para kayo lumago? Anong number 1 para lumago? Word of God. Ipamuhay, basahin, i-apply. Ano po yung padalawang mahalaga? Pananalangin. Ano ang kailangan sa pananalangin? Puno ng pananalig. Nagpapatawad. Nananalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Amen? Hanggat maaari, tayo po sa ating meal, bago matulog, pagkagising, pray. Address to the Father. So this time, tayo po iaawit sa Lord. This is a prayer song. English and then Tagalog. I come to you, Lord. Hallelujah. Address to you, Father. To you, Lord. Hoping for your care. This is our prayer, Lord.
gagawin. Salamat po sa matinding buhos ng biyaya Sa matinding buhos ng biyaya. upang magawa ko, Upang God. magawa ko lahat. Sapagkat ito ay makakabuti Sapagkat ito para ay sa akin. makakabuti para sa akin. Ang ako'y maging mapanalangin, makipag-usap sa iyo, at ako'y kakausapin ni At ako'y Maninyo, kakausapin. magitan na iyong salita. Magitan na iyong Napakaraming inihanda mo para sa Napakaraming akin. para sa akin. Na kung ako'y mananalangin, Na kung ako'y mananalangin, ako'y tutugunin mo ako'y tutugunin at ipaparanas mo sa At akin ipaparanas mo sa ang mga himalang bagay na hindi ko naunawaan. In Jesus' name. Jesus. Ako na lang po mananalangin. Lord, sinabi mo sa Jeremiah 33 verse 3, kung itatawag sa iyo, kami tutugunin mo at ipararanas ang imalang bagay na hindi naunawaan. Father, from this day on forward, higit magkalaalaan ang bawat isa ng oras ng pananalangin. Tatawag ang bawat isa sa iyo ng may pananampalataya. Tatawag ang bawat isa sa iyo na punong-puno, hallelujah, ng pagmamahal sa iyo at sa kapwa, nagpapatawad, full of faith, at higit pa, iba yung pagpapala at karanasan. My Lord, higit pang iba yung pagpapala, breakthroughs, promotion, miracle after miracle ang maranasan at mararanasan ng bawat isa. Ikaw ang nangako ay tapat, kayong nagsasalita sa amin sa Jeremiah 33 verse 3 ay tunay na Diyos. Ipaparanas mo, hallelujah, ang mga bagay na kamanga-manga na hindi namin naunawaan, for you work in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Higit pang iba yung himala ang maranasan ng bawat isa. I declare it, Father, addressing to you, Father. I pray this to you, Father.